Unti-unti nang sinasarado ng Europa ang mga pintuan at may bagong patakaran para sa mga Ukrainian refugee. Kung ikaw o mahal mo sa buhay ay nasa Europa sa ilalim ng pansamantalang proteksyon o nais umalis ng Ukraine at gamitin ang karapatang ito sa European Union, tapusin ang panonood ng episode na ito. Hindi inalis ang proteksyon sa mga Ukrainyano sa Europa agad kong sasabihin. Sa kabaligtaran, pinalawig pa ng Konseho ng European Union ang mekanismo ng pansamantalang proteksyon para sa mga Ukrainian na refugee hanggang Marso 4, 2028. Kaya kung nakatira ka na sa Europa gamit ang status na ito, huminga ka na ng maluwag. Hindi ka apektado ng mga pagbabagong ito. Dito nagsisimula ang mahalaga kung bakit ginawa ang episode na ito. Sa pinalawig na mga patakaran, isinama nila ang isang mahigpit na pagbubukod. Ang mga bagong dating na Ukrainian na kalalakihan sa draft age na bawal umalis ng Ukraine ay hindi na makakakuha ng pansamantalang proteksyon sa European Union. Ang pinaka hindi inaasahan sa kwentong ito ay kung sino ang nag-isip at naglabi nito. Hindi ito mga masamang Europeo na nagpasya paalisin ang mga Ukrainian mula sa EU. Hindi, ayon sa pahayag sa Brussels, mismong Kiev ang humiling nito. Sa episode na ito, malinaw naming ipapaliwanag ang desisyon ng European Union, kailan ito magsisimula at kung sino ang maapektuhan. Sino ang siguradong hindi masasaklaw ng mga pagbabagong ito? At sino ang siguradong hindi maapektuhan nito? Bakit? Bakit? Ang Ukraine ba mismo ang naghangad nito? Ano ang kahulugan nito para sa libu-libong kalalakihan at kababayhang nasa Europa o balak pumunta ron? Ako si Alexei Pechi. Alamin natin ang mga isyong ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong mag-300,000 subscribers at magpapasalamat ako kung mag-subscribe kayo. Kaya simulan natin agad sa mga katotohanan para maiwasan ang panik at maling impormasyon. Nagpasya ang Konseho ng European Union na palawigin ang mekanismo ng pansamantalang proteksyon para sa mga mamamayan ng Ukraine hanggang Marso 4, 2028. Bago nito, ang direktiba ay epektibo hanggang Marso 2027. Ibig sabihin ay pinalawig pa ito ng 1 taon. Sa pagtatapos ng buwang ito, inaasahang mapapasya na ng pinal ang konseho ng EU at magsisimula itong ipatupad mula sa sandaling iyon. Malawak talaga ang saklaw ng programa. Ayon sa datos, noong Marso 2026, halos 4.2 milyon na mga Ukrainyano ang may pansamantalang proteksyon sa European Union. Tulad ng dati, binibigyan sila ng pansamantalang proteksyon na may karapatan sa paninirahan, trabaho, tirahan, serbisyong medikal, tulong panlipunan at edukasyon ng mga bata. Narito na ang pangunahing pagbabago na siyang sentro ng usapan. Hindi na isasama sa programa ang mga bagong dating na lalaking Ukrainian na sa edad ng sapilitang serbisyo militar. Malinaw ang pahayag ng Konseho ng European Union. Ang pansamantalang proteksyon sa European Union ay ibibigay lamang sa mga tumutupad ng kanilang tungkulin sa militar sa Ukraine. Ibig sabihin, direktang iniugnay ng mga Europeo ang karapatan sa asylum sa pagtupad ng tungkulin sa militar para sa kanilang bansa. At dito, may 3 napakahalagang paglilinaw na kailangang malinaw na sabihin at itala. Mga paglilinaw. Una at pinakamahalaga, ang mga pagbabago ay para lamang sa mga bagong aplikante. Yung mga nakatanggap na ng pansamantalang proteksyon sa mga bansa ng European Union ay hindi maapektuhan nito kahit kailan. Mananatili ng buo ang kanilang status ng pansamantalang proteksyon. Kung ikaw ay nasa ilalim na ng proteksyon sa Europa, walang magbabago para sa iyo. Yun lang. Kahit na nakatanggap ka ng proteksyon, halimbawa sa Poland, pero gusto mong lumipat sa Espanya at kumuha ulit ng pansamantalang proteksyon doon, walang problema. Sa sitwasyong ito, hindi ka bagong aplikante, hindi ka bagong humingi ng pansamantalang proteksyon, kaya hindi ka sakop ng mga bagong patakaran. May mahalagang punto rito, hindi lang mga bagong dating sa European Union ang humingi ng pansamantalang proteksyon. Ito ay kahit sino na nagsusumiti ng aplikasyon para sa pansamantalang proteksyon sa unang pagkakataon kahit saan pa siya dating nanirahan. Ibig sabihin, kung nakatira ka na sa Europa sa ilalim ng isang individual na status, halimbawa sa ENS, tapos nagpasya kang lumipat sa pansamantalang proteksyon. Ibig sabihin bilang bagong aplikante, sakop ka ng bagong patakaran. Kung dati kang nakatira sa States, Canada o iba pa at lilipat ka sa Europa at unang beses mo hinihiling ang status nito, ayon, sakop ka ng mga bagong patakaran. Pangalawang paglilinaw.
Tumutukoy ito sa mga may obligasyong militar na bawal umalis sa Ukraine ayon sa batas. Ibig sabihin, ito ay tungkol sa mga lalaking nasa ibang bansa na hindi ganap sumusunod sa batas ng mobilisasyon ng Ukraine. Ngayon, mahalaga para sa mga ahensya ng migrasyon ng EU na tiyaking hindi ilegal na tumawid ng hangganan ang humihiling ng pansamantalang proteksyon, lalo na sa panahon ng batas militar. Kung legal umalis ang tao, kalahati na ng laban iyon. Ayon sa patakaran, pwedeng hingin ng mga opisyal ng Europa ang kasalukuyang military registration document na walang markang paglabag. Yun mismo ang Reserve Plus, kung saan walang magiging paglabag. Pero dito, kailangan kong magbigay ng paliwanag. Ayon sa opisyal na dokumento, maaring mangyari yon, ngunit malabo ang paliwanag, pwedeng hingin o hindi. Kaya dapat nating tingnan ang aktwal na practice sa bawat bansa. Ang ikatlong kondisyon ay tumutukoy sa edad at kasarian, lalo na sa mga lalaking nasa edad ng sapilitang serbisyo militar. Binanggit ang saklaw na mula 23 hanggang 60 taon, pero nabanggit din ang saklaw mula 18 hanggang 60. Kailangan pa nating hintayin ang pinal na desisyon ng Konsyong Europeo dahil pansamantala pa lang ang meron tayo ngayon. Pero sa desisyon din ng Konsyong Europeo, nakasaad na ang parehong mga limitasyon ay ipapataw din sa mga kababaihang may obligasyong militar sa Ukraine. Bagamat ang bahaging ito ay tila formalidad lamang, dahil sa ngayon, hindi naman ipinagbabawal sa mga kababaihan ang umalis ng Ukraine. Kaya naman, maaari pa rin silang legal na makalabas. Hindi rin malinaw paano ito masusuri doon. Magkakaroon sila ng tatak sa pasaporte bilang patunay ng legal na pag-alis. Ang unang palatandaan para sa mga serbisyong pangmigrasyon ng EU ay ang tatak sa pasaporte bilang patunay ng legal na pagtawid o paglabas sa hangganan. Ngayon, tungkol sa aktwal na paggana nito dahil nasa mga detalye ang problema. Ayon sa bagong patakaran, para makakuha ng pansamantalang proteksyon, dapat mapatunayan ng aplikantang lalaki sa dokumento na naayos na niya ang lahat ng tungkulin niya sa militar. Paano ito mapapatunayan? Sa ibang bansa, gamit ang pasaporteng pangbiyahe sa ibang bansa na may opisyal na tatak ng pag-alis bilang patunay ng legal na pagtawid sa hangganan. Maaring papel o electronic na sertipiko ng exemption mula mobilisasyon. Sa madaling salita, ipakita mo lang na umalis ka ng legal o opisyal kang exempted sa mobilisasyon. Kung ganoon, ang proteksyon, pansamantalang proteksyon sa European Union ay iyo, makukuha mo ito ng walang problema. Kung hindi mo maipapakita ang mga dokumento, pasensya na, pero wala kang makukuhang proteksyon. Ipinaliwanag ni Komisyoner ng EU para sa migrasyon na si Magnus Brunner ang lohikang ito. Hindi dapat bigyan ng pansamantalang proteksyon ang mga bagong dating na hindi pinayagang umalis ng Ukraine dahil sa tungkulin nila sa militar, ayon sa batas ng Ukraine. Mas pinalawak pa ng European Commission ang diwa nito at masasabi kong mas tapat pa. Layon ng desisyon na ito na iakmang proteksyon sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Ito ang pinakapuso ng kwento. Narito na ang pinakakapanapanabik. Sino ang nagpasimula ng lahat? Diretso itong sinabi ni Euro Commissioner Brunner. Ang panukalang tanggalin ang mga lalaking Ukrainian sa pansamantalang proteksyon ng EU ay hiling mismo ng Ukraine. Oo, ang Kyiv ang humiling sa EU na alisin ang otomatikong proteksyon sa Europa para sa mga lalaking Ukrainian na may obligasyong militar. Binigyang din pa ito ng hiwalay ng konseho ng EU. Narito ang CP. Kinilala ng European Union ang karapatan ng mga lumika sa proteksyon at ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili kaya raw nakuha ang balanse. Madaling maintindihan ng lohika ng Kyiv kung iisipin. Sa isang bansang 5 taon ng nakikipagdigma at kulang sa sundalo, hindi makakatulong kung ang Europa ay nagbibigay ng legal na paraan para sa mga lalaking may tungkuling militar na umalis at magpalipas ng digmaan sa ilalim ng proteksyon ng EU. Sa pagtanggal ng opsyon para sa mga bagong dating, isinara ng Ukraine ang daang ito. Ibig sabihin, ito ay patakaran ng mobilisasyon ng Ukraine na ipinatupad lang sa pamamagitan ng European Union, hindi ng Europa mismo. Ito ang mahalagang dapat nating maintindihan sa balitang ito. Sa likod ng magandang pagbabalot na humigpit ang Europa sa mga patakaran para sa mga Ukrainyano, naroon ang desisyon mismo ng Kiev. Ngayon, ang tanong ay, kailan magsisimula ang mga bagong patakaran? Dito, nagkakaroon ng kalituhan. May ilan na nagsasabing magsisimula ito sa Marso 2027.
Kahit daw ipatupad na ngayon, sa Marso ng 2027 pa raw talaga ito gagana. Pero sa tingin ko, mangyayari ito ng mas maaga. Tingnan natin ang press release ng Konseho ng European Union na siyang naglabas ng desisyong ito. Heto ang sipe. Formal na pagtitibay ng Konseho ng EU ang desisyon sa pagpapalawig ng pansamantalang proteksyon sa mga darating na linggo. Pagkatapos, ilalatala ang desisyon sa opisyal na pahayagan ng Unyong Europeo at magkakabisa ito sa susunod na araw. Ibig sabihin, noong Hulyo 15, 2026, nagkaroon lamang ng paunang kasunduan sa antas ng mga embahador ng mga bansa sa European Union. Ngayon, kailangan tanggapin ang mga patakarang ito sa pamamagitan ng formal na pag-apruba ng Konseho ng European Union sa opisyal na pagpupulong. Ang opisyal na pagpupulong ay itinakda sa katapusan ng Hulyo at pagkatapos ng huling botohan, ang teksto ng dokumento ay ipapadala sa opisyal na pahayagan ng Unyong Europeo at magkakabisa ito isang araw matapos ang paglalatala. Malamang ipatutupad na ang mga bagong patakaran na yung tag-init hindi sa Marso 2027. Siyempre, may isang dapat tandaan. May mga usap-usapan na baka hindi matuloy ang pagpupulong ng Konseho ng Unyong Europeo sa huli. Kung hindi ngayong Hulyo, magdedesisyon na lang pagkatapos ng summer break sa Setyembre. Kaya maaring sa Setyembre rin magsimula ang bagong mga patakaran. Balikan natin ang mga nangyari. Pinalawig ng Unyong Europeo ang pansamantalang proteksyon ng mga Ukrainian hanggang Marso 2028. Magandang balita ito at pangunahing impormasyon. Ngunit may isang eksepsyon. Ang mga bagong dating nakalalakihan at kababaihan na may obligasyong militar na ipinagbabawal ang pag-alis mula sa Ukraine at hindi makapagpatunay ng legal na pag-alis o exemption mula sa mobilisasyon ay hindi na makakatanggap ng proteksyon. Kyiv mismo ang nagsimula nito, mahalaga ito para sa depensa ng kanilang bansa. Uulitin ko, hindi sakop nito ang mga taong may pansamantalang proteksyon sa Europa, ligtas na ang kanilang estado. Hindi kasama rito ang mga legal na umalis o opisyal na pinalaya mula mobilisasyon, basta may dokumentong patunay. Sino ang sakop nito? Para lang ito sa mga bagong aplikanteng nasa edad ng sapilitang serbisyo militar na umalis ng labag sa patakaran. Para sa kanila, halos sarado na ang pinto ng Europa. Yung mga matitinding headline tungkol sa pagsasara ng pintuan ng Europa, kalahati lang ang totoo. Bukas pa rin ang pintuan ng Europa para sa mga Ukrainyano sa kabuuan hanggang Marso 2028. Ang kaibahan lang, para sa isang partikular na kategorya, yung mga may obligasyong militar na umalis ng labag sa batas ay paghihigpitan na ang pagpasok para sa kanila. At ang kamay mismo ni Kyiv ang tumutulong magsara ng pintuang iyon. Ngayon, tinitingnan natin paano ilalagay ang mga patakaran sa batas ng bawat bansang miyembro ng European Union kung saan tiyak na may mga detalye at sorpresa pa. Halimbawa, ang bagong punong ministro ng Hungary na si Peter Magyar ay nagpahiwatig na balewalain ang direktibang ito at papasukin ang lahat ng Ukrainian sa kanilang bansa. Sa madaling salita, dito ko muna tatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!